kumpleto ang ating Pangasinan trip kung hindi tayo mag-island hopping. Bumpy yung ride namin papunta sa next island. Nandito na tayo sa dive site sa likod ng Quezon Island. Masaya siya talaga. And I feel like even my 5-year-old daughter would be able to do it, no fear. We're here in Marcos Island. Mag-cliff diving ako at saka titignan ko yung Imelda Cave. I'm ready to jump! Tara, let's! Woo! Maganda! Mas maganda pa from down here. Tara, let's! Tuloy-tuloy pa rin ang fun dito sa Pangasinan. Kung last time, nag-island hopping tayo sa Alaminos, ngayon naman, nandito tayo sa Lingayen, ang provincial capital ng Pangasinan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating activities dito. First on the list, skimboarding. Tara, let's! Hi, Kuya! Hello. So today, tuturuan niya ako mag-skimboarding. But first things first, what is skimboarding? Actually, skimboarding, ginagamit siya sa mas ma-thin na na tubig para doon siya mag-skim. Okay. So kumbaga, kung ang surfing, doon talaga mismo ikaw sa alon, ito, dito ka sa parang, mas mababaw lang. Oo, sa shore, sa may shore. Mukhang sa tingin mo ba, mas mahirap pag-surf o mag-skimboard? Actually, pareho silang mahirap kasi parang feeling ko kasi considered siya na... So magkaiba sila talaga? Although, halos pareho sila ng principle. So ako, kung halimbawa, first timer ako sa pag-skimboard at pupunta ako dito sa Lingayen, kailangan ba magdadala ako or may marerentahan ba? Actually, merong mga resort na nag-o-offer ng skimboard, nagpaparenta din sila. Ah, okay. So, pagka pumunta ka dito without your own board, wala kang marerentahan. Pero pagka nag-stay ka sa mga resorts around here in Lingayen, meron kang mahihiraman doon. Nag-o-offer din sila. Okay, ano mga dapat tandaan kapag matututo tayo mag-skimboard? Okay, so kapag binagsak natin yung board, kailangan flat lang talaga siya. So pagka-flat mo, flat. Tapos, pwede kang mauna yung front foot mo, ganon. Pwedeng mauna yung back foot. Pagkababa mo sa board, kailangan nakalin ka. Para yung balance mo, yung center of gravity mo, nasa board lang. Tapos, yung weight mo, yung weight nasa front foot. Hindi, okay. Usually, nasa back foot siya. Kasi pag nilagay mo sa front foot, titigil siya. Okay. Kasi dahil na-try ko pag ganun ka, ay tapos na. Wala nang nangyari. Tapos, paano mo naman malalaman yung timing? O sige, tuturo mo na lang yun sa akin mamaya. O ayan, let's begin. Tara, let's! Kailangan natin magantay ng wave. Ayun ang tubig. So pag pababa yung wave, mas okay. Magpabalik na siya. Huwag madali. Sigat pa. Puro buhangin na eh.
nanginginig ako tumatanong. Getting there. I'm already able to jump on the board, but I'm moving slow pa. I lack speed. I felt I glided. I skimmed. Pero I want to practice some more. Kasi para I got it na. Tapos na ako matuto mag-skimboarding today and sobrang nag-enjoy talaga ako. It was really hard at first, but then that's the fun in it eh. Na magpa-practice ka na, magpa-practice hanggang sa magawa mo siya ng tama. And for this session, syempre na-contento na rin ako dun sa nagawa ko kasi hindi naman siya masyadong madali. So, achievement na rin sa akin na nakaandar ako, di ba? Kahit papano. And it's actually definitely something na never ko siyang inisip subukan. Pero dahil nasubukan ko na siya, feeling ko, pag nakakita ako ng ganito or ng mga lugar na nag-o-offer ng skimboard, susubok at susubok ako paulit-ulit. Maraming salamat kuya sa pagturo sa akin mag-skimboard today. Pero, other than skimboarding, ano pa bang mga ibang activities pwede gawin dito? Kung gusto mo, pwede natin i-try yung power kiting. Power kiting. Actually, hindi ko alam kung ano yun. Actually, yung power kiting kasi para siyang parachute, tapos meron siyang 4 lines na naka-extend sa katawan. Okay, hindi ko pa rin alam kung ano yun. Pero, dahil mukhang interesting siya, tara let's at subukan natin. Ngayon naman, susubukan kong matuto mag-power kiting. Kuya, ngayon na nakikita ko na kung ano yung accessory na ginagamit natin, baka mas maintindihan ko na pag in-explain mo sa akin kung ano ang power kiting. Si power kiting, gumagamit tayo ng malalaking mga large scale na kites. So, parang itong gagamitin natin ngayon, 5 meter siya. Naka-attach siya sa 20 meter line na 4 na linya. Tapos, meron siyang handlebars na 2. Tapos, ayun. So, ang pinaka-basic na ginagawa niya talaga, dragging lang, body dragging. Tapos, pwede mo siyang i-mix sa buggy, yung 3 gulong, sa landboard. Kahit, jumping lang, okay lang siya. Pwede kanyang iangat. Di ba delikado to? So, delikado siya, kaya kailangan yung knowledge mo sa power kite, talagang tama dapat talaga. So, para maiwasan natin yung mga mishaps. Okay. Siyempre, mas maintindihan ko kung paano gawin yung sport na to. Baka pwedeng ikaw naman nag-demo. Sige. Hatakin mo siya sa kanan, pupuntang kanan. Hatakin mo sa kaliwa, puntang kaliwa. So, ang pinaka-importante dito, lean back. Iwasan lahat ng obstacles na pwedeng tama. Okay, demo. Okay. I understand that it's hard, but I wanna try it anyway. Pero feeling ko, lili pa rin ako. Hindi ako magugulat kung masama ako sa ano. Feeling sexy ako eh. Ngayon naman ako naman ang susubok.
actually, it's a bit instinctive na maintindihan kung paano may control yung handle. Nagigets ko na kung ano yung ibig sabihin ni Kuya na kapag gusto mo gawin yung sport na to, kailangan talagang i-educate mo yung sarili mo sa sport. What it is, what it's about, how to do it. Hindi yung parang try mo lang or gayahin mo lang siya. Kailangan, para maging maging maingat. Pero syempre, bago tayo matapos, ipapakita muna sa atin ni Kuya kung paano gawin yung kite landboarding para maengganyo naman tayo na to keep going. The way that it looks, di ba, no? Para siyang nagsisail ka. Para siyang nagka-kiteboarding ka. Except it's on land. So medyo actually, para sa akin, feeling ko nga medyo kaya siya mas delikado kasi kapag kung ano nangyari sa'yo, di ba, land, pwede kang mabalian. Kuya, maraming salamat talaga sa pagturo sa akin mag-skimboarding at saka sa pagpapakita sa akin kung paano gawin itong sport na power kiting. Sana makabalik ako next time para makapag-practice pa ako kasi sobrang natutuwa talaga ako sa sport na to. Hindi pa dito nagtatapos ang ating adventure sa Lingayen. After our extreme activities, ngayon naman, historical tour ang gagawin natin. Kaya, tara, let's! Street. Now, it's time to go back in time at mas kilalanin pa ang ating dating Pangulong si FVR. Tara, let's! Welcome to the family. Welcome to the family. Welcome to the Ramos house. So, ito po ba yung bahay ni President FVR noon, nung bata pa siya? This is only a Hindi ka replica. lang, ito kumbaga parang yung childhood niya, ganito mismo, eksakto yung kanyang itsura. Dito siya nag-aral from grade 1 up to high school. Wow, okay Then, po. pumunta na sila sa Maynila. Pag ano po ba, pagka mga turista pwede pumunta dito, paano po sila makapunta? Pwede bang lumakad ng papasok? Welcome din sila. Lahat ng tao pwedeng pumasok dito. Only, tawagan nila ako kasi hindi ko basta Kailangan po magpa-reserve. bubuksan. So, okay. Saan po kami pwede magpa-reserve? Sa tourism office, the Okay. Capitol. Ayun pala, pupunta lang tayo sa tourism office pag nandito tayo sa Lingayen, tapos kung gusto natin mag-visit, magpapa-reserve tayo. Para alam nila na darating Opo. tayo, di ba? Okay. Pwede na po ba nating simulan ng ating tour? Pwede. Ito yung tinatawag natin na foreign visits of our ex-president. Foreign visits. Yan ang kanyang mga nakilala. Oo, Siya yung sa presidente. ano? Ooh! The Queen! It's the Elizabeth. Queen! Oo. Wow. I wish I met the Queen too. And this is Prince Charles. Oo, That's Prince Charles, the husband of Princess Diana. Grabe, ang dami nila mga nakilalang King and Queen. Sana ako nila si President FVR. Gusto ko yung makakilala ng mga King and Queen. But then again, I'm already a queen. Malapit na. Ay, Bill Clinton. So, ayan yung ito yung mga kanyang mga litrato sa kanyang mga foreign visits. So, makikita natin kung saan-saan pumunta si President FVR nung siya'y nakaupo pa. Tignan mo naman, bonggang-bongga. Nakasakay siya ng jeepney. Nangangampanya siya. Pero nakasuit. Anong klase pamilya meron si FVR? As in, nung lumalaki po ba siya, talagang sadyang, na siya yung, may kaya. His father is an ambassador. Mama niya is, guro siya. Teacher. An English teacher. Parang mukhang well-off talaga yung family ni FVR nung lumalaki siya. Ito ang dating bedroom ni former President FVR. Parang may gusto po ako malaman, matanong ko lang po. Ilan po ba ang pictures dito sa bahay na to? Kasi parang ang dami.
But you know, that's a good thing. I mean, it's always much more fun to learn about history and learn about interesting things about the past when you see pictures yourself. These are the childhood photos of President FDR, as we can see. So, ito siya nung kanyang kabataan. He graduated valedictorian pala noong 1939 sa Lingayen Elementary School. So, talaga malalaman natin na mahilig siya mag-aral, no? Mukhang talaga siya parang studious kid na parang he really would do well, especially given na PMA pa siya. Nakapag-immersion ako sa PMA dati 2 weeks, so parang medyo nalaman ko kung kamusta yung mga klase doon, tsaka yung mga training na ginagawa nila, and it is not easy. So, ayan, naikot ko na siguro yung buong bahay, di ba, no, Mami? It's always so fascinating to learn more about history and the important people from our past, especially from someone who served our country at the time when I was born. And looking at all these pictures, sobrang mas nakakita ako ng clear na parang na imagination sa kung paano ang buhay ng panahon na siya lumalaki hanggang sa naging pangulo siya, di ba? Tukol na rin sa buong pamilya niya. So this home is like, it serves as like a life-size photo album. Maraming salamat po sa pag-tour sa amin dito sa replicated home ni Pangulong FDR. Pero marami pa tayong ibang activities na gagawin, kaya tara, let's! Hindi magpapahuli ang Pangasinan pagdating sa masasarap na pagkain. At syempre dito, hindi mawawala sa listahan ang bangus. Nandito tayo ngayon sa Matutinas Jerry Seafoods kung saan nag-o-offer daw sila ng mahigit 100 na klase ng luto ng bangus. Excited na akong matikman ang mga ito. Kaya, tara, let's! Okay, mukhang ready na ako mag-order. Yes? Hi! Hello! Hello po, Okay, ma'am. nakita ko na yung menu nyo and sobrang hindi ako makapili. Yes, Sa ma'am. dami na mukhang masasarap. Pwede bang malaman ko ano na lang yung top 5 na pinaka-recommend mong bangus dishes? Okay, we have our sizzling bangus sisig, sinigang na bangus belly, bangus relleno, and sizzling boneless with tofu, and we also have bangus Shanghai po. Ganito na lang. Medyo mang-iinggit na lang ako. Para talagang mapatakbo kayong lahat dito sa Pangasinan. Baka pwedeng ilabas nyo na lang lahat ng mga pwede kong matikman ng mga bangus dishes nyo. Of course, Para ma'am. makita rin ang lahat. Okay, ma'am, as you wish. Yay! Okay, ma'am, ito na po yung mga aming prepare. Wow! Ano po yan? Ito po ang aming sizzling boneless bangus. Yan yung... And also our sizzling bangus belly with tofu. It smells so good. So, it's our bestseller bangus sisig. So, ma'am, ito po ang aming mga ni-ready para sa inyo. Enjoy your food. Talagang sineryoso mo ka, ate, but maraming salamat. I'm so excited to dig in. Okay, thank you and enjoy your meal, ma'am. This is heaven for a seafood/fish lover like me. Time to eat! Top 5. Bangus Shanghai. Top 5. Top 4. Bangus Kilawin. Top 3. Sizzling boneless bangus. Top 2. Inihaw na bangus belly. And top 1. Man. Sarap nito. Minsan lang ako makakain ng bangus sisig na talagang bangus sisig. Tuloy-tuloy pa rin ang ating food trip dito sa Dagupan. Next stop, Ciudad Elmina Fishing Village Resort and Restaurant. Sabi nila masarap daw ang seafood dito. Excited ako subukan. Tara, let's!
Kuya. Ano yung mga specialty niyo dito? Masasarap po yung mga specialty namin dito tulad po ng mga sugpo, limango, flying crispy hito, bangus sisig, Elmina chicken, crispy hipon, ma'am, pakbet, and then pansit canton, and then adobong pusit and adobong talaba, ma'am. Okay, sige. Ganito. Pwede, tiktikman ko lahat na lang yun para alam ko talaga kung ano yung pinakamasarap para sa akin dito. Sure, ma'am. Diba? Bakit may parang fishing village doon? Kasi po dito po nanggagaling yung mga hindi po nakaka-experience ng fishing. Tulad ng mga turista, ma'am. Ako rin yun. Kaso sayang, gabi na. May cut-off ba yung pangingisda dito? Wala pong cut-off, ma'am. Kung gusto nyo pong itry, pwede natin itry, ma'am. Kasi hindi makikita no? Yes, ma'am. At least now that you guys know that if you're ever interested to try it, Ciudad Elmina offers that. Whatever you want to eat, you can go fish it out of their little village over there. Tapos, siya yung isuserve sa'yo. Yes. Okay, thank you. Share natin, ma'am. Ito po yung sugpo na buttered chili garlic. And ito po yung pansit canton. Pakbet, ma'am. May chicharon yung pakbet. Adobong talaba, ma'am. Ano po yan? Oyster, ma'am. Oyster. Oh, interesting. Fish, ma'am. Wow, it's so big. Para sa akin na naman lahat. And then Elmina chicken, special. Yun ang specialty. Yes, ma'am. And then lastly, adobong pusit. So good and it's spicy. Ang sarap. Adobong talaba. Adobong talaba pala to. Ano ba? Mamimili ulit ako ng this time top 3 naman. Kasi di ba kanina namili ako ng top 5 ko. I saved the best for last. Their specialty, Elmina chicken. Ito yung specialty. Really good kasi kahit walang sauce, malasa na siya talaga. Tapos it's so crispy, but so light. Top 3, adobong talaba. Top 2, adobong pusit. Top 1, butter chili garlic sugpo. Butter na, chili pa, garlic pa, sugpo pa. Ang sarap. Napakarami talaga nating natikman na masasarap na pagkain dito sa Dagupan. Kaya kayo, pag napadaan kayo dito, huwag niyo kalimutang dumaan sa mga restaurants na sinubukan ko. Ang rami kong natikman ng mga iba't ibang klase at iba't ibang luto ng bangus. And of course, a lot of different types of seafood as well. Na sobrang napakasarap talaga. Na feeling ko, dito ko lang talaga sila matitikman pagka binisita ko yung mga restaurants na napuntahan ko dito sa Dagupan. At dahil dyan, hindi ko alam kung kailan pa ako babalik sa Dagupan, kaya kakain pa ako. Dito sa Terelets, ang dami ko talagang naranasan for the first time. Lalong-lalo na dito sa Pangasinan na halos lahat ng ginawa ko, first time kong subukan tulad ng power kiting, island hopping sa 100 Islands, helmet diving at marami pang iba. Kaya katulad nga ng sinabi ko, don't be afraid to try new things. Because trying things for the first time open up new learnings. And make memories that will last a lifetime. And with that, I'm here to prove to you that there are no excuses for discovery, for traveling, and in enjoying life. Kaya samahan niyo ako sulitin ang aking free time in and around the Philippines. Excited na ba kayo? Mag-empake na kayo ng very light. Tara, let's!